Hello mga kasari, break muna tayo sa sari-sari store content dahil ngayon ay i-share ko sa inyo yung in-order ko from online bilihan. So mag-unbox tayo ng isang item na nirecommend mismo nung technician para sa ating automatic washing machine na Panasonic. Kasi nagka-problem siya, hindi siya gumagana yung control panel. So sabi, kailangan ko raw bumili nito. So kailangan ko raw i-elevate or itaas yung machine, yung washing machine natin, para iwas sa moisture, iwas sa sira, at para mas madaling linisin yung ilalim. Ano po? Kaya binili ko ito. Ito yung heavy duty na 8 legs, 8 wheels na rin, movable stand na rin siya. So maraming option doon sa shop. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. So maraming option dyan, iba't ibang legs, iba't ibang wheels at prices syempre. Pero ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinakasulit at ano ba dapat ang piliin kung bibili rin kayo ng ganito mga. So kaya ako bumili nito mga kasari, katulad nga ng sabi ko, ang unang concern ko talaga ay yung moisture. Mabilis kalawangin yung ilalim ng washing machine. So mahal pa naman yun, kailangan nating alagaan. At pati yung control panel ay apektado na rin. So, sabi ng technician, mas safe po na may stand yung ref nyo para nakaangat. So, ang pangalawang concern ko dito, yung reason ko kaya binili ko to, ang hirap linisin ng ilalim. Sobrang bigat kasi ng automatic washing machine kumpara doon sa manual lang na washing machine. Nakakatakot pa siya laging buhat-buhatin kasi baka umuga-uga yung mga parts doon sa loob. Dito, pwede ko nang hilahin anytime kasi may wheels na to, tapos may brake lock na kapag kailangan na i-stay lang sa isang pwesto yung ating automatic washing machine. Ito na siya mga kasal. Tara, unbox na natin to. Ito yung in-order ko, yung 8 wheels na, tapos 8 legs na rin. Ito yung pinaka-legs niya mga kasari. Ito ay mataas na, tapos may rubber na rin siya para anti-vibration. Meron din itong kasamang 8 wheels sa bawat isa, dalawang wheels na ito. 360 degrees ang rotation nito mga kasari. Tapos nalalak na rin siya. So, mga kasari, ganyan lang yung pag-lock. Ayan, hindi na yan gagalaw. So, stainless steel na tube. Ating stainless tube ay heavy duty na. So, itong napili ko ay single tube lang sa bawat sa side. Ayan, meron din siyang connector or adjustable na base. So, dito ilalagay yung ating mga tube, ipapasok dyan mamaya. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ito i-assemble. Single tube ito, pero may double tubes doon kung gusto nyo. Yun yung pinaka-heavy duty sa lahat ng option. Yung iba kasi doon na option ay 4 legs lang, or kaya 4 wheels. Depende sa paggagamitan nyo kung sobrang bigat. Kailangan nyo ng heavy duty talaga. Pero kung magaan lang naman yung paglalagyan nyo, pwede na yung mga 4 legs, 4 wheels. Meron din doong walang wheels kung gusto niyo lang naka-elevate yung ref nyo or yung washing machine nyo. Pwede rin yung single tube at meron ding 12 legs combo kung gusto niyo talaga ng heavy duty. Pero para sa mga washing machine na katulad ng aking bazooka na 8.5 kilograms, ang pinaka-stable talaga itong napili ko. Ayoko nang makipagsapalaran, baka magdoble-doble gastos ako. So ito na yung pinili ko, yung 8 legs at 8 wheels at single tube. Okay na to mga kasari. So, yan ang first impression ko dito. Maganda yung quality ng pagka-plastic niya mga kasari. Maganda yung quality ng materials na ginamit. Yung plastic ay matibay. Tingin ko hindi naman siya madaling mabasag. Makapal kasi siya. At hindi siya malutong. So, adjustable ang stainless tube. Sa listing nakalagay ha, mga kasari. Etong ating adjustable tubes ay nagre-range na pwede mo siyang i-adjust hanggang 18.9 inches to 26.7 inches or roughly 48 cm to 68 cm. Kaya kasya siya sa halos lahat ng automatic washing machine or ref size nyo. So, kayo na lang mamimili kung gusto nyo ng mas madaming legs para mas stable. Kasi pag nag-spin nga, ay medyo umaalog-alog yung automatic washing machine. Meron din siyang anti-vibration rubber pads. So, meron siyang ganito para hindi umalog pag mag-spin cycles na mga kasari. Meron din siyang parang suction para kung nasa sahig na ito, magsa-suction siya, hindi na siya gagalaw. Okay guys, proceed na tayo sa pag-assemble ng washing machine stand natin. Sundan nyo lang itong mga step by step na gagawin natin. So una, i-ready nyo muna yung mga parts. Kompletuhin natin yung mga legs, wheels, screws, tubes, connectors. Ikabit lang yung 4 wheels gamit ang screw. Screw natin ng maigi bawat wheels para hindi lumuwag kapag gumagalaw na yung washing machine.
Next guys, screw naman natin yung 4-foot pedestals or yung matataas na legs. Pag nakakabit na sila, ilagay na natin yung stainless square tube sa tamang lagayan. Pasok yung stainless steel tubes at i-adjust sa tamang size. So, yung asawa ko ay sinukat na yung size ng washing machine namin para basta na lang namin ipapatong yung washing machine mamaya. So, siguraduhin natin na akma yung sukat ng washing machine tapos ilak yung 4 buckles para fix ang length ng ating stand. Next, idikit yung shock absorption mat sa 4 na corners. Ito yung triangle pads na nagre-reduce ng vibration at ingay. So, pang-anim, i-adjust ang height para pantay yung base. I-rotate lang natin yung adjustable feet para i-level yung stand hanggang maging flat ang buong base. Kapag stable na, ilagay na natin yung washing machine sa ibabaw. After i-center, ilak ang wheels para hindi gagalaw habang ginagamit na yung washing machine. Guys, tapos na yung installation natin at ready na ulit gamitin yung washing machine ko. Mas mataas, mas stable, at mas madaling linisin ang paligid, lalo na yung ilalim. Kung naghahanap kayo ng stand na heavy duty, adjustable at budget friendly, okay na okay itong model na ito mga kasari. Super sulit talaga itong stand para sa Panasonic Bazooka ko. Sana makatulong itong unboxing at review para makapili kayo ng tamang stand para sa appliances ninyo. Thanks for watching mga kasari and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!